Magandang araw po sa inyong lahat. Matutong mag-English gamit ang has been plus noun o have been plus noun. Okay, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ako ay isang vlogger ng 5 taon na. Okay? Kung mapapansin nyo po, ang ating pinag-uusapan kung saan ay ako, ay sinasabi ko po yung aking profesyon, tapos sinasabi ko rin po kung gaano na ako katagal sa aking profesyon. Okay? Kung ganyang ideya po yung gusto nyong sabihin, maaari nyo pong gamitin itong have been plus noun o kaya has been plus noun. Okay po? So, kapag in English po natin yan, I have been a vlogger for 5 years now. Ganun po ang mangyayari. Isa pang halimbawa, ikaw ay isang negosyante ng matagal na. Okay? Kapag in English po yan, you have been a businessman for a long time. Ganun naman po. Okay? Ngayon po, ito pong have been o has been po ay nalalaman ko po na dapat gamitin yan sa tulong po nitong Tagalog na mensahe po natin dito sa ikatlong listahan. Kung saan ay sinasabi po natin ng detalyado kung gaano na katagal yung profesyon. At ito po yon ng 5 taon na, ng matagal na, ng 1 buwan na. Oras na marinig ko po yan sa inyong Tagalog na mensahe, senyales na yan na kailangan kong gumamit ng have been o has been. Ganun po yon. Kasi, ang have been po at has been ay patungkol sa haba ng panahon. Okay? Kasi sinasabi nito, yung nakaraan at ngayon ay may connection sa bawat isa. So, dahil sa may connection sila sa bawat isa, yan po ay patungkol sa haba ng panahon. Kasi simula nakaraan, magpahanggang ngayon. Yun po yun. Okay po. Ang ibig ko lang pong sabihin, dapat po, pag gagawa kayo ng Tagalog na mensahe, sasabihin nyo po kung gaano nakatagal sa detalyadong pamaraan. Katulad po nito, ng 5 taon na, ng matagal na, ng 1 buwan na. Kung mapapansin nyo, sinasabi ko dito kung gaano nakatagal yung naturang profesyon. Kasi oras po ito ay tanggalin nyo, hanggang dito lang kayo sa ako ay isang vlogger, hindi mo maibibigay o hindi ka makakapagbigay ng senyales na ang ating pinag-uusapan ay patungkol sa tagal ng panahon. E di ba po ba ang have been at has been ay patungkol sa haba ng panahon? Bakit ko gagamitin itong have been o has been kung ang sinasabi mo lang ay ako ay isang vlogger na kung saan ay hindi ka naman nakakapagbigay ng ideya patungkol sa haba ng panahon? Pero kung isasama mo itong nasa baba, maalin man dito, magkakaroon na ako ng ideya na ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa haba ng panahon. Kaya, itong nasa baba, yan ang tagabigay ng senyales na dapat gumamit ako ng have been o has been. Yun po ang ibig kong sabihin. Kasi oras na hanggang dito lang tayo sa vlogger, ako ay isang vlogger, malilito po yung taga-translate sa English. Kasi kung hanggang dito lang po sa vlogger ang ating pinag-uusapan, sa halip have been po ang gagamitin ko, am ang gagamitin ko, yung AM. I am a vlogger. Kapag yun ay tinagalog nyo, ako ay isang vlogger. Ganun po yun. Hindi po have been ang magagamit ko. Pero oras na nagdagdag kayo ng impormasyon patungkol sa tagal ng panahon, katulad po nitong nasa baba, yan, saka ko pa po malalaman na dapat ang gamitin ko ay have been o kaya has been. Ganun po yun. Okay po? Ngayon, ang malaking tanong, kailan ginagamit ang have been o has been? Ang have been po ay ginagamit kapag ang ginamit nyo pong pronoun ay maalinman sa ako bilang I, ikaw bilang you, tayo o kami bilang we, sila bilang they. Okay? So, tandaan nyo na. Pag has been naman, ginagamit po yan sa pronoun na siya. He kung lalaki, she kung babae. Pero kung gagamit naman po kayo
kayo ng noun, katulad po ng Mario, pinapangalanan na po talaga natin. Kung isa lang po ang pangalan ang ginamit nyo, has been. Pero kung dalawa, katulad ng Mario and Luigi, have been ang gagamitin nyo. Ganun po yon. Okay? So, isa pang halimbawa. Si Mario ay isang cartoonist ng isang buwan na. Okay? So, yung Tagalog na mensahe natin, binibigyan ako ng senyales na has been ang kailangan kong gamitin. Kasi nagsabi tayo ng isang buwan na patungkol sa haba ng panahon. Okay? At saka, ang ginamit ko ay Mario. Isang pangalan lang. So, has been ang gagamitin ko. So, ganun po dapat kayo mag-isip. Okay? Si Mario ay isang cartoonist ng isang buwan na. Mario has been a cartoonist for a month now. Ganun po yung magiging English. Okay? So, bakit ko naman sinabi na kailangan natin ng noun? Kung mapapansin nyo, itong vlogger hanggang dito sa cartoonist, kapag tinignan nyo po yan sa dictionary, ang uri na salita po niyan ay noun. Kaya kailangan natin ng noun. Yun po ang dahilan. Okay? So, sana po makikipractice ng maigi po itong ating aralin kasi kung mapapansin nyo, ito po ay gamit na gamit. Okay? At sa kapag magtatagalog po kayo, gagawa po kayo ng Tagalog na mensahe, tapos patungkol po sa paggamit ng have been o has been, kailangan po maglagay po kayo ng impormasyon na nagsasabi ng tagal ng panahon. Katulad po nitong nasa baba. Para hindi po malito po yung pag-translate nyo sa English. Kung gusto nyo gumamit ng have been o has been, maglagay kayo ng detalyadong impormasyon patungkol sa haba ng panahon. Sa Tagalog. Okay? Ganun po yon. Okay? So, sana makikipag-aralan ng mahusay po ito para gumaling po kayo sa paggawa ng English sentence na may have been plus noun o has been plus noun. Okay po? Maraming salamat po.